Alin ang bansang may pinakamaraming birhen? Sa ikalimang pwesto ay ang Indonesia. Dito matatagpuan ang pinakamaraming Muslim sa buong mundo, kaya malaking epekto ang kultura at relihiyon sa kanilang pamumuhay. Ayon sa isang survey, 40% ng mga kabataang nasa kanilang kalagitnaang 20s ay nananatiling birhen. Karamihan ay naghihintay hanggang kasal. Sa ikaapat na pwesto ay ang India. Kahit mabilis ang modernisasyon, marami pa ring tao ang mahigpit na sumusunod sa tradisyonal na paniniwala. Ayon sa pananaliksik, higit sa 60% ng mga kabataan ay birhen pa rin, lalo na sa mga kanayunan. Malakas ang impluwensya ng pamilya at mga inaasahan ng lipunan, kaya mataas ang porsyento dito. Sa ikatlong pwesto ay ang Japan. Paulit-ulit na ipinapakita ng mga survey na ang mga kabataan ay nagiging hindi aktibo sa pakikipagtalik. Halos isa sa bawat 3 adulto na wala pang 30 ay birhen pa rin, at ang ilan ay nagsasabing wala silang interes sa pakikipag-date o relasyon. Sa ikalawang pwesto ay ang Egypt. Mahigpit na hindi tinatanggap ng lipunan at ng batas ang pakikipagtalik bago ikasal. Ang pagiging birhen hanggang kasal ay nakikita pa rin bilang tanda ng dangal at respeto, lalo na para sa mga kababaihan. At sa unang pwesto, ang bansang may pinakamaraming birhen ay Saudi Arabia. Pangunahing dahilan dito ang mahigpit na batas panrelihiyon at kultura. Sa bansang ito, kriminal ang pakikipagtalik bago ikasal. Humigit kumulang 70% ng mga kabataan ang nananatiling birhen hanggang sa kasal. Maraming batang byuda ang nagtutulakan at nagtatalo para sa akin. Gusto nilang ako ang maging asawa nila. May 30 byuda na ganito sa baryong ito. Labis nilang hinahangad ang mga lalaki, kaya ang ilan ay halos mabaliw na sa pagnanasa at may ilan pang nakiusap na manatili ako roon ng magdamag. Simple lang ang dahilan. Sa baryong ito, mas maraming babae kaysa lalaki. Kahit maraming magaganda at batang dalaga, hirap pa rin silang makahanap ng mapapangasawa. Hindi ito ordinaryong baryo, kilala ito bilang baryo ng mga byuda. Ang pangalan ay nagmula sa katotohanang sa mahigit 30 babae rito, halos wala ni isa ang may buo at masayang pamilya. Karamihan ay nawalan ng asawa bago pa man sila umabot sa edad na 30. May mga lalaking umalis para magtrabaho at hindi na bumalik. May mga namatay ng bata dahil sa sakit at iniwan ng kanilang mga asawa at anak, at may mga babaeng kahit may kasal sa papel ay hindi man lang nakaranas ng seremonya. Pagkaraan ng ilang buwan, iniwan sila ng asawa at sila ay naging mga byuda. Ang mas nakakagulat pa, ang mga babaeng ito ay patuloy pa ring nangangarap maging mga ina. Kahit walang asawa, gumagawa sila ng paraan para makamit ang pangarap na iyon. May ilan pang palihim na bumababa sa mga kalapit bayan upang magkaanak. Para sa mga tagalabas, tila hindi kapani-paniwala ito, ngunit para sa kanila, ang pagkakaroon ng anak ay simbolo ng pag-asa, isang taong masasandalan at dahilan para magpatuloy mabuhay. Isang araw, nagpasya akong makilala ang isa sa mga babaeng kumakatawan sa baryong ito. Mabato at maputik ang daan patungo roon, maraming nakakalat na tubig sa kalsada. May bahagi pang dinadaanan ng ilog, kaya laging basa at madulas. Halos imposibleng sumakay ng motor kaya kinailangan ko itong itulak. Ito ang araw-araw na daan ng mga kababaihan at bata roon, mga batang naglalakad ng ilang oras, papuntang paaralan, at mga babaeng nagbubuhat ng panggatong pababa sa palengke para ipalit sa asin at bigas. Noong araw na iyon, may dala akong isang sako ng bigas sa aking likod at isang manok sa aking kamay. Kaunti lang iyon pero alam kong para sa kanila, napakahalaga na nito, isang bihirang masaganang pagkain. Pagdating ko sa bukana ng baryo, nakita ko siya. Nakatayo sa harap ng kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Payat siya, nakapusod ang buhok ng basta-basta. Ang bahay ay mababa, halos 1 metro at 70 sentimetro lang ang taas ng mga biga, kaya ang matatangkad tulad ko ay kailangan yumuko para makapasok. Malinis ang loob ngunit sobrang payak. Walang ref, walang telebisyon. Walang disenteng kasangkapan. Sa isang sulok, may 2 sako ng bigas, ang kanilang supply, para sa isang buong taon. Ngunit kulang pa rin iyon at kinakailangan niyang bumili ulit. Habang ikinukwento niya ito, ngumiti siya ng bahagya, ngunit sa ngiting iyon ay may bakas ng kawalan ng pag-asa at lungkot.
Mayroon siyang 2 anak, isang batang lalaki at isang 8 taong gulang na babae. Habang nag-aaral ang mga bata, siya naman ay naiwan sa bahay para magluto at magtrabaho sa bukid. Ang karne ay isang luho para sa kanila. Minsan ay umaabot sila ng ilang buwan nang walang kinakain ni kaunting karne at nakakatikim lang sila nito kapag bagong taon. Ang kanilang kasal ay walang seremonya, papeles lang sa lungsod. Sa mga syudad, umaabot sa 10,000 libo o milyon ang gastos sa kasal, ngunit dito, isang simpleng kasunduan lang ito sa pagitan ng 2 tao. Iniwan siya ng asawa at hindi na bumalik, ngunit hindi siya nagreklamo. Tahimik siyang nagpakatatag at pinalaki ang kanyang mga anak ng mag-isa. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae, 21 taong gulang, na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Mahiyain at madaling kabahan, lagi siyang nakayuko at namumula kapag may kausap. Madalas siyang biruin ng mga taga-baryo na baka mapagkamalan siyang nobya. Ang tanging pangarap niya ay payak, isang taong mamahalin siya ng tapat at hindi hihingi ng pera. Sa mga syudad, madalas naghahanap ang mga kababaihan ng mamahaling kotse at bahay. Rengoristadit na ang tanging hiling ay tunay na pagmamahal. Noong araw na iyon, inialok ko ang bigas at manok at iminungkahing magluto kami ng pagkain ng sabay-sabay. Labis ang tuwa ng magkapatid at agad silang kumilos. Naghiwa sila ng panggatong, naghiwa ng tanglad at nagdikdik ng luya. Pumailan lang ang usok mula sa apoy at dahan-dahang kumulo ang manok sa palayok, kumakalat ang mabangong amoy. Nagsiksikan ang mga bata sa paligid, kumikislap ang kanilang mga mata sa pananabik. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang pagkain na ito ay hindi lamang basta pagkain para punuin ang kanilang sikmura. Ito ay isang matagal nang nawalang lasa ng kaligayahan. Sa Japan, meron silang tinatawag na enjokosai or compensated dating. At kasing istorbo nito gaya ng tunog ng pangalan. Mga dalagang high school ang nakikipagkita sa mas matatandang lalaki. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa tinatawag na allowance. Isipin mo, libreng hapunan, shopping trip, o ilang movie tickets kapalit lang ng pagsama. Sa papel, hindi ito nakatakda para sa intimacy. Ang tawag nila rito ay parang pocket money culture. Pero sa realidad, sobrang nipis ng linya sa pagitan ng inosenteng paid date at ng mas madilim na bagay, kasing nipis ng washi paper. Ang mas matindi pa, meron talagang mga cafe, apps at mga sikreto o hush-hush na serbisyo na umiikot dito. Kunwari inosente, pero malinaw naman ang implikasyon. Sa isang banda, parang na-industrialize ng Japan ang konsepto ng barya o allowance hanggang maging billion yen moral panic. Habang karamihan ng tao ay nagbubulag-bulagan, tanging sa Japan lang pwedeng tunog pang-allowance pagkatapos ng klase ang dating. Pero sa likod nito, isa pala itong isa sa pinakanakakakilabot na loophole ng modernong kultura. Sa Japan, ang kalungkutan ay isang tahimik na epidemya, lalo na sa mga kabataang babae. Ayon sa pag-aaral, 1 sa bawat 3 ay nabubuhay halos mag-isa. Hindi dahil pinili nila, kundi dahil iniwan sila ng modernong buhay sa isang lipunang pinapahalagahan ang stoicismo matibay na mukha kahit mahirap. Kahit marami sa kanila ang natutong itago ang paghihirap sa likod ng magagalang ng ngiti at abalang schedule. Kahit sa masisikip na kalsada ng Tokyo, para bang hindi sila nakikita. Bihira ring umilaw ang kanilang mga cellphone sa mga mensahe. Ang kalungkutan nila ay nararamdaman sa maliliit na sandali. Yung dagdag na minutong ginugugol sa pagtingin-tingin sa mga paninda sa convenience store o yung pag-aalinlangan bago buksan ang pinto ng isang walang lamang apartment. Tinuturo ng kulturang Hapon na kimkimin ito ng tahimik para hindi maging pabigat sa iba. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, naghihintay lang sila na mapansin na may magsabi sa kanila na hindi sila nag-iisa.